Nagtad ng mga pasa at paso ng kandila ang isang estudyante ng Lyceum of the Philippines University matapos mabiktima umano ng hazing. Nakatutok si Oscar Oida. Nahinazing po. Nangingilid ang luha ni Ginang Carisma Alilio nang ipakita sa amin ang mga litrato ng tinamong pinsala ng kanyang 18 anyos na unika iha na tawagin na lang nating Ana. Balot na mga pasa ang magkabilang hita ni Ana at may mga paso pa ng kandila sa likuran. Sabi ni Ginang Alilio, biktima raw ng hazing ang kanyang anak. Ang mga salarin, mga kaklase raw ng anak sa Lyceum of the Philippines University at miyembro ng isang sorority. Naganap raw ang hazing sa isang abandonadong bahay sa Las Piñas noong January 7. Pinadal na siya na pinadal kaya yung kanyang hita talagang black and blue talaga. Tapos yung likod niya pinaso ng kandila. Kasi kikita talaga yung kandila, tapos yung palo sa kanya ng sinturon mahigit 50. Nung mahazing siya, nag-blackout na siya. Before siya mag-blackout, ang pinakamasakit na pinang magulang na marinig ko, ang sabi, pag namatayan, isa ko na lang. Sabi ng ina ng biktima, pinilit daw ang kanyang anak na sumali sa sorority. Itinaob na siya, yung pinatunga siya. Tumungo ka. Tapos pag tungong ganon, binasahan na siya ng, ewan ko kung ano ng kanilang sorority. Tapos pagkatapos nun, sabi niya, drop or die na to. Hindi ka na pwedeng makawala. Kasalukuyang ipapagamot si Ana sa isang ospital. Bagamat bumababa raw ang platelet count, ay stable naman ang kanyang kondisyon. Desidido si Ginang Alilio, nakasuhan ng anyay mahigit 40 schoolmate ng kanyang anak. Itong labang ko na to, hindi lang to para sa anak ko. Para sa lahat ng estudyante ng Lyceum na po pwede pang maging biktima. Dahil sabi ko nga, kung hindi ako lalaban, sino pang lalaban? Iniimbestigahan na raw ng PNP-CIDG ang kaso at para hindi na raw makalipat pa sa ibang paaralan, kasama ng mga pulis ng Station 5, sinadya ng ina ng biktima ang Lyceum University para magsampa ng reklamo. Ang Vice President for Academic Affairs ng Lyceum na si Dr. Conrado Inigo napapikit na lang nang makita ang litrato ni Ana. Agad daw silang magsasagawa ng imbestigasyon at kung mapapatunayan, tatanggalin daw sa universidad ang mga estudyanteng nasa likod ng nangyari umanong hazing. Sa opisyal na pahayag ng Lyceum, sinabi na wala itong kinikilalang fraternity o sorority at hindi rin kinukonsinti ang anumang karahasan. Nakikisimpatsa raw sila sa pamilya ng biktima kasabay ng pag-alok ng assistance sa estudyante. Nangako rin ng MPD na tutulong sa investigasyon. Inutusan ko yung aking PCP commander, to even my PCR, to coordinate with the school officials para magkaroon kami ng programa how to deal with these mga fraternities. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras.